Habang nagre-reply ako ng mga comments sa Red App ko, may nabasa akong nag-comment doon ng puro daw ako utang. So magkukwento ako kung paano ako nagkaroon ng maraming utang na loob. Charot. So nag-start ako magtrabaho 20 years old dahil vocational course lang ang kinuha ko kaya nakagraduate ako agad. At the age of 23, kinasal ako, then nung nanganak ako, nagka-problema yung panganay ko. Nagkaroon siya ng Hirschsprung disease. So 10 days pa lang niya sa ospital ay naoperahan na siya sa bituka. Ang Hirschsprung nga pala kasi ay defect ito after birth kung saan nawawalang ugat mula sa bahagi ng bituka. At ang treatment nito ay surgery lang daw. Ito yung tinatawag ng mga doktor na pull-through operation. Kaya 7 times na operahan yung panganay ko kasi hindi successful yung una niyang operation. So tatanggalin nga daw kasi yung affected part at i-connect sa healthy part ng kanyang anus. So more or less 1M din ang nagastos namin sa panganay ko. Kaya dahil hindi successful ang first operation niya, kaya inulit namin sa ibang doktor. O diba, expect nyo, first time mag-work, wala pang ipon, nagka-problema pa ang anak. So dito ako nag-start umutang. Dahil sa sobrang laki din ng gastos. Sobrang laki din ng utang na loob namin sa mga side ng husband ko dahil yung ibang utang namin ay hindi na nila pinabayaran, kaya hindi kami masyadong nahirapan. At yung nanay ko naman ay gumawa ng letter at humihingi ng tulong at binigay niya lahat sa mga relatives niya sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Charot. Dito sa Cordillera, and then yung nakolekta nila noon ay yun yung pinambayad pa rin namin ng utang dahil sobrang laki nga din talaga ng utang namin. Biruin mo ba naman kasi, 'di ba? More or less 1 million yung gastos namin pero yung salary namin ay saktong pangkain lang at pangbili pa ng mga gamit nila kasi baby pa siya, and then nanganak pa ako sa pangalawa kaya sobrang hirap at sobrang laking gastos namin talaga. Sobrang gastos din kasi yung colostomy, guys, kasi alam nyo yung colostomy bag niya na yon ay yung mura ay nagagamit niya ng 3 days lang at yung pinakamahal naman ay pwede niyang magamit within 1 week. So syempre doon kami sa pinakamahal para hindi kami masyado mahirapan at papalit-palit kasi lahat ng nagagamit mo ay bibili namin sa ospital. So minsan kapag nauubusan sa pharmacy, sa colostomy, kung saan hospital kami naghahanap. So kung saan sana ako humihingi ng tulong noon kasi sabi nila ay pwede daw akong lumapit sa mga PCSO, yung mga ganon, or sa mayor, ganon, pero hindi nga daw pala ma-accommodate yung expenses ng anak ko dahil sa private kami admit, dapat daw ay sa mga sa mga BGH, ganon. So as in, wala talaga kaming nakuhang tulong sa mga establishments na mga PCSO, yung sa mayor, kasi wala pa siyap noon, charot. Itong time na to, guys, ay wala pa kaming insurance or yung health insurance, kundi PhilHealth lang dahil nga yung company namin noon ay hindi makapag-provide ng yung ganong insurance. So yun, sariling sikap lang talaga. Dahil sa utang, kaya namin napaopera yung panganay ko. At ang akala nga namin ay okay na kasi nga tapos na yung pang 7th na operation niya. Pero nakita dun sa scan na dali na pala yung right kidney niya dahil nga may scarring yung urinary bladder niya. So ayun, utang na naman dahil nga pabalik-balik kami sa ospital. Ang sabi nga ng surgeon ay pwedeng operahan ulit kasi parang papahabain lang yung isang right na urinary bladder para hindi mag-backflow yung ihi niya, pero nakuha naman sa gamot dahil dun sa tulong ng nephrologist niya. So nag-maintenance siya ng antibiotic. Ngayon, 11 years old na yung panganay ko, and ang sabi ng nephrologist niya ay uulitin namin kapag nag-grade 6 na yung panganay ko. Ulitin namin yung procedure para makita namin kung okay na ba yung kidney niya. At sana nga okay na kasi marami pa siyang napagdaanan na pera ang gumagalaw, kaya hindi rin naman talaga nawawala ang utang namin.